Lord. Praise your name. Thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Ang nagpapuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan ko, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Wala nang ang pasigid, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang ang pasigid, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Praise you, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po muli mga kapatid at welcome po muli sa ating Midweek Fellowship. Muli po, salamat po sa Panginoon at muli po tayo nagkasama-sama sa gawain po na ito. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at ating pakinggan ang mga awiting spiritual na inihanda po na muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Glory to your name, Panginoon! Come on, let's rejoice. Let's celebrate this day that the Lord has made. Come on, church. Let's clap our hands and sing with all of our hearts. Jesus is here right now, amen? Hallelujah. Come on, let us all sing. Set free in your love, washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you.
Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness. It truly amazes, Lord, every day of our lives, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nagdadaan ang mga araw, nagdadaan, Lord, ang mga panahon. Lumilipas ang lahat, pero ang mga salita mo, Panginoon, nananatilit, hindi nagbabago. Patuloy naming nararanasan sa aming buhay at nananatili sa aming puso. Panginoon, sa oras na to, hayaan mo lamang na maibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat-lahat, Panginoon, ng kaluwalhatian na karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. At sa oras to, Panginoon, patuloy naming aalalahanin ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, ang katapatan mo, Panginoon, ang bawat pangako mo na napapatunayan, Lord, na kailanman hindi nabigot, patuloy at buhay, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we just want to thank you for your goodness, Lord, for your unmerited grace, Lord, na experience namin sa buhay namin, Lord. Kulang, Panginoon, yung mga pag-awit namin, yung palakpak namin, Panginoon, yung pagsayaw at pagtaas namin ng mga kamay sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, sa bawat pagsubok na kami nagtatagumpay, sa bawat kagalingan, Panginoon, sa bawat pangangailangan na natutugunan mo, Panginoon, sa bawat pagsubok na puno ng pag-asa, Lord, you are the name above all names, Lord. And we just want to thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for your grace. Thank you for your victory, Panginoon. Without you, Lord, we are nothing at wala kami sa oras ito. And right now, Lord, we just want to thank you, to lift your name on high. From our hearts, Lord, hear our voices, hear our hearts. Nandito po kami ngayon nagpapakumbabang nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Brothers and sisters, let's take this opportunity, this privilege to worship the King of Kings and Lord of Lords for everything He has done in your lives. 43 years, Lord, it's more than that, Lord. Higit pa doon yung naibigay mo sa amin. And right now, we just want to offer and surrender everything to you, Lord. And we put our trust in you, Lord Jesus. Hallelujah. We remember your goodness, Lord. We remember your faithfulness. And we're going to declare it in our praises right now, Lord. It's all because of you, and it's all because of your grace. Hallelujah. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating pag-awit. You belong, Panginoon, to the highest praises. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord, you never failed us. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
po ay dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Turning Water into Wine. At pangungunahan po ito ng ating pong kapatid na si Brother Alexander Santos. Ating pong ituon ng ating puso at isip sa pagkakataon po na ito. Hallelujah, Jesus. Isang mapagpalang oras po sa ating mga kapatid na patuloy po at kasama natin na nakasubaybay po sa ating Midweek Fellowship. Alam ko po kanina you are so blessed in expressing your worship and praises to the Lord. Sa oras po ito, hayaan niyo po na tayo ngayon ay tipunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nangangako po sa salita ng Diyos na saan man tayo, 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ni Jesus, naroon siyang kasama natin. Amen. So kahit po tayo ay naka-virtual lang, our faith is Jesus is in the midst of us. Amen. So samahan niyo po ako sa isang panalangin para po maialay natin sa Panginoon ang oras na ito ng ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ama namin sa langit, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na kami Panginoon sa kabila ng virtual na pagtitipon, umaasa at nakasisiguro na kasama ka namin sa oras na ito. Panginoon, higit po sa nais naming hingin at hilingin sa iyo, narito kami Panginoon para patuloy na tumanggap ng mga salita mo, para dinggin ang pagsamo mo at para kami matuto. Higit na makilala ka namin at malaman namin ang iyong mga pangako. Jesus, in your name, we believe na ito pong mga tatanggapin namin ngayong salita mo ay hindi lang magdudulot sa amin ng mga himala, kundi ito'y magdudulot sa amin ng kakayanan upang patuloy ka naming maparamanan. Ama namin sa langit, salamat po dahil sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, siya pong magpapaunawa sa amin ng mga dapat naming matutunan at nais mong ipabatid sa bawat isa. And Lord, sa pangalan ni Jesus, may this session be a pleasing session to you na nawa Panginoon, hindi yung lakas, hindi yung kahinaan, hindi yung dunong o anumang nagmumula sa tagapagsalita, kundi tanging sa iyo lamang, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang papurit pagsamba, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ng ating Panginoon. Kasama natin ngayon. Amen. Sa ating pong Midweek Fellowship. I know you are excited na patuloy na mabless. Amen. At ngayon nga po, pangalawang linggo natin ng serye ukol sa still encountering Jesus, but now, not just His forgiveness, but His miracle. Diba? Meron po tayong naririnig na kanta, diba? Yung miracle worker. At alam naman natin sa kasaysayan, talagang ang Panginoon ay maraming himalang ginawa sa buhay ng mga tao. Kaya nga, isa sa napakagandang kasiguraduhan bilang mga nagtitiwala at naniniwala kay Jesus, pag na-encounter po natin si Jesus sa buhay natin, hindi po imposible na mabago ang buhay natin. Hindi po imposible na maranasan natin ang kanyang mga himala. Because Jesus is a miracle worker. At ngayon po, sa oras na ito, pag-uusapan natin yung unang himala na ginawa ni Kristo na nasaksihan ng maraming tao. At ito po ay nung gawing alak ng Panginoon ang isang simpleng tubig. When Jesus turned water into wine. Mga kapatid, ito pong pangyayaring ito
ay mababasa natin sa Juan chapter 2 verses 1 to 11. And it happened during the wedding in Canaan. Sa isang kasalan po sa Cana, dito po nasaksihan ng maraming tao at ipinakita ni Jesus ang kanyang unang himala at ang kanyang kapangyarihan. And later on, mas makikita nyo how yung extent ng kapangyarihan na yon. That's not just a simple miracle. Meron tong mga katotohanan na makikita natin at pwede nating i-apply at panghawakan sa ating buhay. So hayaan niyo muna pong basahin ko yung kwento sa Juan chapter 2, 1 to 11. Ang sabi po, ng ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. So present doon sa kasalan, si Mary, di ba? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. So kailangan maintindihan natin who are the characters here, na umattend doon sa kasalan. Sa Cana, nandun si Jesus, ang ating Panginoon, ang kanyang mga alagad, and also his mother, si Mary. So during the wedding, ito ang sabi sa verse 3, naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, I think, alam ko meron akong napanood, hindi ko alam kung The Chosen ba yon, parang somehow related kay Mary or importante kay Mary yung involved, yung ikinasal or yung family na ikinasal. Kaya makikita nyo dito sa verse 3, lumapit si Mary kay Jesus. At ang sabi, nung naubos yung alak, anak, wala na silang anak. So, kitang-kita natin dito na I think Mary is requesting, kasi kilala ni Mary kung sino si Jesus. Yan yung isang katotohanan dito. Mary knows Jesus. And later on, makikita ninyo kung gaano kakilala ni Maria ang kanyang anak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. So I think na-gets ni Jesus na Mary is requesting for a miracle mula sa kanyang anak. Kasi nga, naubos yung alak. And later on, makikita natin kung bakit napaka-importante yung request na ito ni Mary. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, ang tinutukoy niyang niya ay si Jesus na kanyang anak. Sa verse 6, may 6 na banga doon at hindi lang po ito simpleng banga. Bawat isang banga ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. So, malaking mga banga ito. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng hagdaan. So, ang ginawa ng mga katiwala, ng mga nagsaserve, dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig. Pero hindi na po tubig ang kanyang natikman. Tubig na naging hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Siyempre sila yung nagpuno ng balon ay nung banga, then sila kumuha. Pero yung tumikim, ba't aking alat? Saan galing to? At yung pagtataka na yon ay hindi lang simpleng pagtataka, may reason. May reason. Alam niyo kung bakit may reason? Kasi yung nangangatiwa ng handaan, alam niya kung saan binili yung alak, di ba? Alam niya rin kung gaano ang age ng alak na inihanda. Kaya nagtataka siya, saan galing ito?
Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Tataka siya eh. Kasi totoo naman, di ba? Sa huli mo ilabas yung mga mababang uri para lasing na, hindi na nila alintana, na hindi na masarap yung alak. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at niwala sa kanya ang mga alagad niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, kitang-kita natin sa kwentong ito na napakadakila at napakamakapangyarihan talaga ng Panginoon. At always remember, ang gusto ko pong unang-una kung makita ninyo, yung verse 11, ang gusto kong unang yung pagtuunan ng pansin. Bago tayo lumawak at lumayo sa ating pagtalakay, I wanted to emphasize right now na si Jesus gumagawa ng himala para sa dalawang bagay. Upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian at upang maniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Hindi kailanman gagawa ng himala ang Panginoon para lang magyabang, para lang mag-power trip. Di ba? Hindi po ganon. Miracle is being done by the Lord para tayo na mga sumasampalataya sa Kanya ay talagang kilalanin natin na siya ay Diyos, na siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga di ba minsan, may pagkakataon sa Bible, alam ko madidiscuss din natin ito sa mga susunod na series natin, lalo pagdating natin sa Encountering His Healing, yung bulag na nagtatalo kung bakit bulag yung taong ito, dahil ba makasalanan yung kanyang magulang or dahil ba makasalanan yung tao na ito. Pero makikita natin, no, it's not about us. It's about Jesus. Na ang sabi, kaya bulag ang taong ito ay upang mahayag ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. True enough. That's the purpose of miracle. Kaya tayo mga kapatid, lalo na tayong mga naglilingkod sa gawain ng Diyos, pag tayo ginagamit ng Diyos sa kanyang paglilingkod, na siya namang totoo na nakapagbabago ng buhay, nakapagdudulot ng pagpapala, nakapaghahatid ng himala at kagalingan sa kapwa natin, huwag na itong magdulot ng yabang sa atin. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil ginagamit tayo ng Diyos upang ihayag ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. That is the very purpose of miracle. To express, to show His glory. At syempre, hindi natatapos doon. Upang ang tao ay makasumpong sa Panginoon. Upang maniwala. Hindi performance ang paggawa ng himala sa pangalan ni Jesus. It's about encouraging people to believe in Jesus Christ. Dapat maliwanag po sa atin yan. Yung purpose why Jesus wants us to encounter His miracle. Gusto ng Panginoon, maniwala tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, maranasan natin siya sa ating buhay. At gusto ng Panginoon, kilalanin natin, sambahin natin ang Kanyang ngalan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, himayin po natin yung mga pangyayari sa tagpong ito, sa kasalan sa Cana. Ano ba yung mensahe nito?
At ano ba yung pwedeng maranasan ng isang tao pag na-encounter niya si Jesus, kung paanong kayang mag-turn ng water into wine? Makikita po natin ang buhay natin dito sa kwentong ito. Kagaya ng lalaki or ng mag-asawang ikinakasal. Kagaya ng mga katulong dun sa lugar na yon. Kagaya nung namanghang katiwala ng handaan. Tayo po yun eh. At kitang-kita natin, kung bukas lang ang mata ng ating pananampalataya, we will truly see Jesus' miracle. And not just a simple miracle, but a miracle that can change our lives. Amen. Handa na po ba tayo? Simulan po nating pag-usapan, ano ba yung sinisimbolo ng kasal dito sa kwento? Bakit alak? Alam niyo mga kapatid, sa kulturang Hudyo, when we talk of Jewish wedding, it is the largest celebration in the village. Ang kasal po ay isa sa pinakamalaking selebrasyon ng mga Hudyo pag ito'y ipinagdiriwang. Alam niyo po, parang nakakita na ako ng ganitong Alam niyo yung di ba yung kasabihan na mahirap daw magpakasal ng Batanggenya kasi talagang marami kang papatayin baboy at baka at marami kang araw na uubos talaga sa handaan. So parang ganun ko siguro ihahalin tulad yung kasalang Hudyo. Alam niyo po, sabi nga, yung kasalan daw ng mga Hudyo, punong-puno ng sayawan, punong-puno ng kantahan, di ba? Kasiyahan talaga yan. At talagang feast, talagang piyesta kung tawagin ng kasalan. Sa atin din naman ngayon, sa kultura ng mga Pilipino, pero ngayon parang isang araw na lang, dalawa, no? Iba ganun. Pero sa kanila po, alam nyo, nung unang panahon daw sa mga Hudyo, umaabot ng 7 araw ang pagdiriwang ng kasal. So imagine niyo na lang, talagang bawal magpakasal yung walang kayang ilabas. Di ba? So, siguro dyan, tinuturuan din tayo ng Panginoon. Huwag tayong pabigla-bigla sa mga desisyon natin. Sa mga kabataan na naririto. Di ba? Hindi po basta-basta ang pagpapakasal sa konsepto ng Panginoong Jesucristo. Because Jesus is a Jew. Di ba? Bagamat the heart of marriage is Jesus, siya yung tunay na nag-iisa, pero pinakikita din sa atin ito na kaakibat ng pagpapakasal, more than a celebration, is taking responsibility. Dito pa lang makikita mo na handa ka ba sa ganitong kalaking pagdiriwang at ganito kalaking gastos? Kung wala, I think it's not your time. Kasi, sino papahirapan mo? Magulang mo, pamilya mo. Kasal pa lang yan. Paano pag nagkapamilya ka na at nagkaanak? So, balik tayo, no? Hindi po simple ang kasal para sa mga Hudyo. Punong-puno ito ng pagdiriwang. Talagang malaking selebrasyon at gastos ito. Yung wine naman, alam naman natin na talagang sa maraming pagkakataon sa Bible, di ba, even the blood of Christ yun yung simbolo di ba, yung wine. Kaya nga yung wine, it symbolizes joy, blessing, covenant, di ba? Yung covenant ng Diyos sa atin, honor and abundance. So later on, makikita nyo, bakit yung water ginawang wine? Ano bang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa? At alam nyo ba, dahil nga isang malaking celebration, because wedding is considered as the largest celebration in Jew community, running out of wine was not just embarrassing. Pag ikaw po ay nawalan ng alak sa kalagitnaan or habang nagkakaroon ng pagdiriwang ng kasal,
Alam niyo po, hindi lang po ito isang malaking kahihiyan. It was a lifelong, panghabang buhay na disgrace sa inyong pamilya. Hinding-hindi makakalimutan ng mga tao na nagpakasal ka pero wala ka namang palang sapat na kakayanan para ibigay yung hinihingi ng pagdiriwang ng kasal. Kumbaga dito pa lang nasubo ka na eh. Ay hindi po uso. Alam nyo, kaya alam nyo mga kapatid, napakataas when the Bible discuss wedding and marriage, it's not just a simple gathering and unity of two people. Kaya nga 'di ba sa Bible yung marriage, hindi dalawa ang tao nagiging isa yan. At talagang you need God for you to be one. Without Jesus, walang silbi ang kasal. So kumbaga, dito naman, doon sa aspect ng celebration, yung wedding, kasal, para bang sinusubok nito kung talagang seryoso ka, responsable ka, desidido ka. Hindi pwede dito yung ang mahalagang mahal kita pero sabay tayo magugutom, sabay tayo maghihirap. Kaya alam nyo, if you are not sustaining or sustainable, doon pa lang sa celebration, parang huhusgahan ka na ng buong komunidad. Hindi responsable yung nagpakasal. Imagine mo, kalagitnaan ng celebration, wala ka ng alak, wala ka ng mahihain, kahiya-hiya. At yun po hindi nawawala. Isang malaking kahihiyan ka na sa pamilya. So dito makikita ninyo, sa mga sinisimbolo ng kasal na ito, nakikita nyo kung paanong yung intervention ni Jesus Christ napaka-importante talaga. Amen. So isa-isahin po natin. Una, bakit sa kasal? Bakit sa tingin nyo, sa kasal ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala? His first miracle was not in a temple. Di ba pwede namang sa templo kasi religious naman si Jesus Christ. We're talking about religion here. Pero bakit hindi sa templo? Ba't hindi sa sinagoga? Bakit hindi naganap yung unang himala habang ang mga tao nagdarasal at nagtitika or nag-aayuno? Bakit sa lahat ng pagdiriwang at kaganapan, bakit sa kasal ito naganap? Alam niyo mga kapatid, ano ang ipinakikita ng pangyayaring ito? Di ba nga, sabi ko sa inyo, naubos yung alak Isang malaking kahihiyan yan Imagine mo, nag-uumpisa pa lang yung mag-asawa, pero mawawasak na ang kanilang buhay. Nag-uumpisa pa lang yung mag-asawa, magkakaroon na agad ng sisihan. Kasi hindi ka naghanda, kasi hindi mo pinaghandaan, kasi hindi ka nag-ipon, kasi padaskul-daskul tayo ng desisyon, kasi naghahadali kang magpakasal para naman pipikmutin ka So, kung hindi naganap ang unang himala dito, sa kasal na ito, sira na kagad ang relasyon ng mag-asawa. Sira na kagad ang buhay ng mag-asawa. Mababang uri na kagad ng nilalang yung mag-asawa. And that time, that place, that relationship that we're starting is going to be broken. Mga kapatid, as we encounter Jesus, gusto niyang ipakita sa atin mga kapatid. Akala ba natin ang Panginoon, mahalaga lang sa Kanya na tayo ay nasa templo, kailangan aktibo ka sa church, na para maranasan mo yung himala niya, kailangan nagdarasal ka, nag-aayuno ka, no? You can encounter Jesus
even in your daily life. Dapat pinopursu mo si Jesus at ini-encounter mo si Jesus even in your relationships with your friends, with your family, with your loved one, with your wife, with your husband. In every celebration, kasal, birthday, pwede mo ma-encounter si Jesus. At pati sa mga pagkakataon na sa tingin mo wala ka ng pag-asa, sa tingin mo sira ka na, wasak ka na, you can encounter Jesus. Because Jesus is very relatable person. Ipinakikita ng unang himala ng Panginoon ang isang katotohanan na hindi lang po interesado ang Diyos sa ating mga dasal, sa ating mga pagsamba, sa ating mga ritual sa loob ng simbahan. Ang gusto ng Panginoon at ipinakikita sa atin ng Panginoon, mahalaga sa akin ang bawat bahagi ng buhay ko. Mahalaga sa akin ang bawat nangyayari sa buhay mo. Mahalaga sa akin ang bawat relasyong binubuo mo. Mahalaga sa akin ang bawat tagumpay na ipinagdiriwang mo. Mahalaga sa akin ikaw kahit sa mga panahon na ikaw ay parang wasak at nasa sitwasyon na sa tingin mo wala ng pag-asa. The first miracle was happened for us to see how Jesus is giving or was giving or is giving importance sa mga mahalagang bahagi ng ating buhay. Amen. Kaya mga kapatid, itong himala na ito, nais ipaunawa sa atin ng Diyos na sana oras-oras at araw-araw ng buhay natin, katagpuin natin ang Panginoon. Kasi siya gusto kanyang katagpuin at gusto niyang gumawa ng himala sa buhay. Amen. Kaya mga kapatid, sana makita natin, ayaw ng Diyos na mapahiya ka eh. Ayaw ng Diyos na masira ang buhay mo at masira ang pangalan mo. Yan ang gusto niyang iparating. Bakit sa kasal niya ginawa ang kanyang himala? Amen. Malakpakan nga po natin ang Panginoon. So, pag-usapan natin tong yung proseso ng paggawa ng alak, no? Alam niyo mga kapatid, yung wine po, napakahaba niyan para i-produce. Di ba? Alam naman natin, ang wine galing yan sa ubas. Di ba? At alam niyo po ba kung gaano katagal magtanim ng ubas? Para ka makapag-plant sa isang vineyard, it takes 3 years at least. Doon mag-start eh. Kailangan mo munang magpatubo ng ubasan para ka makapag-ani ng ubas. So 3 years, bilangin nyo ha, 3 years, doon mag-grow ka muna. And then after mo makultivate, dudurugin mo yung ubas, kukunin mo yung katas, tapos iyan po ay i-ferment mo at i-harvest mo at least 1 year. So, 4 na taon na. And then, habang yan ay nasa banga or nasa wineskin, kung tawagin, para yung quality niyan, nakadepende po sa tagal kung gaano mo katagal yang i-ferment or pag-i-aging. Alam nyo, yung pinakasimpleng alak, 3 years at least. Pero, para mapasarap mo, pwedeng more than 7 years. Kaya nga, di ba, may mga alak na 25 years, di ba? Parang black label, blue label, di ba? May mga ganon. Parang blue label, 10 years, black label, umaabot ng
15, 25 years. Di ba may mga ganun pa? May red label pa ata eh. Hindi ko alam. Pero mayroon pang 40 years na alak. At yun daw talagang napakasarap, sabi ng mga manginginom. So imagine niyo na lang kung gaano katagal gumawa ng alak. At sabi nga dito, para makagawa ng mga excellent wine, decades. So tanggalin muna natin yung excellent wine. Doon pa lang sa isang quality wine, it takes more than 10 years. It takes more than a decade for a wine to be created. Pero dito makikita nyo, sa ginawang himala ng Panginoon. Sahin ulit natin sa verse 7. Sabi dito, tingnan nyo kung makikita nyo kung si Jesus ba'y nagtanim ng vineyard, nag-ferment, nag-harvest, at naglagay sa wineskin. Sinabi ni Jesus na sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang banga. Nagsali ng tubig. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Siguro kung susumahin nyo po ito, siguro kung marami-rami din yung banga, siguro mga 1 oras pupuno, sobra na yun. Nagpupuno ng tubig. Tapos sumandok, siguro tinransport yung isang basong tubig, tapos pagdating dun sa namamahala, tinikman, naging alak. So siguro mga 1 to 2 hours yon. Mahaba na yon. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon. Subalit ang alam ng sumalok ng tubig. Pero hindi po simpleng wine yun. Sabi nga, di ba ang sabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Subalit, bakit? Sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. So, itong na-create na alak ni Kristo in just 2 hours at most, hindi simpleng alak. Balikan natin. If you want to create an excellent wine, kagaya nung patotoo, nung namamahala, siguro yung lasa ng wine na natikman nila ay kalasa ng isang alak na talagang pinerment at pinatanda ng dekada-dekada. Baka siguro at least 20 years yung sarap. Pero mga kapatid, ilang oras lang po itong ginawa ng Panginoon? Ala pang 2 oras. Anong himala ang ipinakikita sa atin ng Panginoon dito? This is not just a simple miracle. It has a message. Yes, it's a miracle. Pero what kind of miracle yung nire-represent nung ginawa ng Panginoon? Alam niyo what kind of miracle is this? Jesus bypassed years of natural process and turned water into the best wine in a moment. Alam niyo po, isa lang mensahe nito. This miracle emphasize and underscore that Jesus is the Lord of time. Ipinakikita po ng himalang ito na talagang si Jesus ang Diyos ng oras. Hawak ng Diyos ang oras. Kaya nga di ba sabi sa Bible, He is the Alpha and the Omega. Si Jesus ang una at ang wakas. He is the beginning and He is also the end. Di ba mayroon din nakasulat sa Bible, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Di ba? Kaya nga, this miracle is not just supernatural. It is counter-natural. Binaypas ni Jesus yung natural na proseso ng paggawa ng alak na umaabot ng dekada para makagawa ng masarap na alak. Pero si Jesus ginawa lang niya in a moment.
Sabi ko nga sa inyo, baka maximum of 3 hours, 2 hours na yun. Pero yun yung effort nung mga katiwala. Pero si Jesus, in a moment lang yun. He bypassed years of natural process. Even time. Last week, narinig natin sa preaching ni Brother Tonton, kahit ang bagyo, kahit ang hangin, sumusunod kay Jesus. Ngayon, ano gustong ituro sa atin ng Panginoon? Maging ang oras, kayang pasunurin at kontrolin ng ating Panginoong Jesus. That's how counter-natural and supernatural Jesus. Tayo po, wala naman tayong magagawa sa oras eh. Pinalilipas lang natin yan. Magdidesisyon ka lang, tatrabaho ka ba o tutunganga ka habang umuusan ng oras in its natural phasing. Pero si Jesus pala, kaya niyang kontrolin ang oras. In a moment, He can do decades of work and activities. Amen? Ano gustong iparating sa atin ng Panginoon? Doon sa katotohanan na siya ay Diyos ng oras at Panginoon ng oras at kayang magpasunod ng oras. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, di ba? Ang dami sa atin, we are so frustrated with our timelines. Hindi natin halintunan to sa buhay natin. Eh. Di ba? Ang dami sa atin, nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit delayed ang promotion ko? Bakit hanggang ngayon? Di pa rin ako tumataas sa trabaho. Panginoon, bakit ang dami kong kasamahan sa church? May breakthrough na. Bakit ako wala pang breakthrough? Hanggang kailan ako, Lord, makikinig ng sharing at patotoo ng aking kapatid sa pananampalataya? Panginoon, bakit ang bagal ng progress ko? Nakakalimang taon, 6 na taon na po ako sa kolehiyo. Nakakalimang take na po ako ng board exam. Lord, parang nahuhuli na ako. Bakit nauuna sila? Mga kapatid, lahat ng tanong na ito may kinalaman sa oras. And today, kinakausap tayo ng Panginoon. Magtiwala ka. Huwag kang mainip. Sapagat ang Diyos ang Panginoon ng oras. Maaring nadidelay ka noon, pero huwag mong isipin na hanggang doon ka na lang. Kasi tsak, may itinuturo sa iyo ang Diyos kung bakit may delay, kung bakit ka naghihintay, kung bakit may nauuna. Actually, wala nga nauuna eh, nag-uuna. Akala mo lang may nauuna. Kasi marami sa atin, nakatingin tayo sa nakaraan eh, na yung delay ang tinitignan natin, eh ito pinakikita sa iyo ng Panginoon. Kahit ma-delay ka, alam mo ba na in a moment, kaya kong ibigay yung promotion na hinihintay mo? Kaya kong ibigay yung breakthrough na pag-iipunan mo ng taon-taon, but I can give you that kind of breakthrough because I'm the Lord of time? Totoo mga kapatid, maraming bagay na hindi natin pwedeng ipilit. Only time. Wine. Isang patotoo na yung wine, hindi mo pwedeng pilitin. Kahit anong uri ng equipment, hindi kayang pabilisin kung paano isasarap ang isang alak. Kahit yung mga preservatives, yung mga additives na yan, ay, sakit lang aabutin sa'yo niyan. Pero, hindi niya kayang tumbasan yung sustansya at linamnam. There are things in life that only time can dictate kung ano ang magiging
resulta nito. Hindi pwedeng pilitin. Tanggapin natin yan. Kaya napakahalaga ng paghihintay, napakahalaga ng pagtitiis at pagtsatsaga. Pero kung sa panahon na yon, iniisip mo, parang nahuhuli ka na, nadidelay ka na, na-frustrate ka, parang ang bagal ng proseso, ito ang itinuturo sa iyo ng Panginoon sa oras na ito. Sabi ng Panginoon, your life is not late. Trust in the Lord. I am the Lord of time. Hindi ka nahuhuli. Kaya kong bukas ma-promote ka. Kaya kong bukas ibuhos yung breakthrough sa'yo. Pero in your waiting, trust the process. I am preparing something good to you. At yung something good to you na yon, kahit sa tingin mo malayo pa, pag ginusto ko at inibig ko, kagaya ng pag-turn ko ng water into wine, I can give you right there and then because I am the Lord of time. Kaya mga kapatid, huwag tayo naiinip. Huwag tayong susuko. Huwag tayong nawawalan ng pag-asa. Oo, talagang maraming tanong. But now, God is telling you right now, kung hindi lang hangin, hindi lang alon ang kayang pasunurin ng Panginoon, He can also tell the time. Stop and give ample time for you to receive the best blessing in your life. Amen. Kaya nga mga kapatid, ano sabi sa Ecclesiastes 3:11? Ito yung pagtiwalaan natin. Walang nahuhuli sa totoo lang. Dahil ang Diyos, ang sabi, ginawa niyang ang lahat ay angkop sa kapanahunan. He made everything. He made all things. Diba? According in its season. He makes all things beautiful in His time. Sabi ko nga mga kapatid, huwag tayo naghahadali sa buhay. Kasi may mga bagay talaga na time ang makapagdidikta ng quality. Some wines are cheap because they are rushed. High-value wines are carefully cultivated, matured, and waited for. Naghihintay ka hindi dahil hindi kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay mo. Hindi po iyon ang dahilan. Naghihintay ka kasi may itinuturo sa iyo ang Diyos. Kasi may binabago sa pag-iisip mo ang Diyos. At pag dumating na yung panahon at naging handa ka na para tanggapin ang biyaya ng Diyos, kahit sa tingin mo matagal pa, He can control the time. Maybe God is not delaying you. He is aging you for greater value. Amen. Kapatid, yung pagtatagal ng isang bagay, hindi yun para sa promotion, hindi yun para dun sa blessing. Yung pagtatagal para sa iyo yun. Para maging handa ka. Kasi yung promotion, yung breakthrough, kaya agad ibigay ng Diyos yun eh. Sweet and as valuable as an excellent kind of wine. Kaya yun ng Diyos. He's the Lord of time. Pero kasi baka minsan ikaw yung hindi handa eh. Ikaw yung hindi pa kayang mafathom bakit ibinigay sa iyo ng Diyos. Di ba? Kaya ng Diyos na paulanin ngayon ang maraming kayamanan sa buhay mo. Pero ang tanong,
Saan mo kaya gagamitin yung maraming kayamanan? Baka puro papasyal, pagbili ng mga magagandang sasakyan, tapos makakalimutan mo ang Diyos. Kaya niya yun eh. Pero ang tanong, ikaw ba handa? Kaya nagtatagal kung minsan eh. Hindi dahil hindi kayang gumawa ng himala ng Diyos sa buhay mo. Again, He is the Lord of time. Nagtatagal, hindi para dun sa pagpapala. Nagtatagal para hubugin ka, gawin kang mature, at ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Pero kung tatanungin mo, kaya ba talaga ng Diyos? Kaya. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Ako nga lagi kong biro noon, mga kapatid eh. Pag nagbibiroan kaming magkakatrabaho sa DepEd. Kasi 5 years, 6 years, natanong namin sa isa, o magkano na ipon nyo bilang 6 na taon na kayo sa DepEd eh. Ako kasi, 6 na taon sa DepEd plus 1 year sa private school. Siguro, sabi 7 years, sabi ko, ang lagi kong biro, ako ang ipon ko kako 7,000 nasa bangko. Kasi ang naiipon ko lang taon-taon 1,000 a year. Tatawanan sila, di ba? At least ako may ipon ako, may 7,000 ako, di ba? Yung 7,000 ka ako na yun, 1,000 kada taon, di ba? Di ba? Biro, pero sa isang banda, sa panahon at kakayanan ko, parang yun lang kasi talaga yung kaya kong ipunin eh. Sa dami ng gasto, sa dami ng responsibilidad, di ba? Sa dami ng kailangang ayusin sa sarili. So, parang minsan dumarating sa punto ng buhay ko na nagsusuma ka, kaya ko ba talaga na maranasan to? Kaya ko ba talagang mabili to? Kaya ko ba talagang iparana sa pamilya ko to? Kaya ko ba talagang mapuntahan yung mga lugar na to? Ito lang yung resources ko. Kahit anong suma ko, I cannot. But true enough, God has His own ways. May sariling panahon at kaparaanan ng Diyos para gawin ang mga bagay. Hindi ko na isa-isahin, pero ngayon, na-amaze ako. Sabi ko nga, same lang din naman yung sweldo ko sa trabaho ko ngayon, pero parang ang luwag ng pera sa akin. Ang luwag ng biyaya, ang luwag ng pagpapala. Pero mga kapatid, hindi ako nagpapala. Uy, mangutang tayo kay Brother Aling, maluwag pala. No? Ewan ko, kahit ako na-amaze. Hindi nga nabawasan yung gastos ko, nadagdagan pa eh. Nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa ang Diyos. When you really trust His power and trust His for who He is. Sabi nga dito, He's the Lord of time. Tiwala ka. Kaya ng Diyos na pahintuin ang oras para sa iyo. Para lang ibigay sa iyo ang pinakamasarap na wine na pwede mong matikman sa buhay mo. Amen. Kaya huwag kang mainip. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. The Lord that you have encountered is the Lord of time, who can do all kinds of miracle for His glory and for you to see kung gaano siya kadakila. Amen. Alam niyo mga kapatid, bilang ang Panginoon ay isang Diyos na may hawak ng oras. Sabi nga, di ba? Doon sa kwento nakita natin kung paanong ginawa ng Panginoon in just a moment, He turned water into wine. Talagang ipinakikita na bilang Diyos at Panginoon ng oras, magtiwala ka na kayang kontrolin ng Diyos ang panahon para yung water ng buhay mo ay ma-convert at maging wine at mamahaling alak. Ang tanong, ano ba yung sinisimbolo? Saan ba natin pwedeng ihalin tulad yung Saan ba natin pwedeng ihalin tulad yung water or yung tubig sa kwento, no? Na
sa buhay ko, paano ko ba nasasabi na God is turning my water into wine? Alam niyo po, water can represent plainness. Yung pagiging napakasimple naman. Parang wala ng excitement yung buhay ko. Common. Parang walang pinagkaiba. Parang kung ano yung nararanasan ng iba, nabuburyo. Ganon din yung buhay ko. Dryness, di ba? Misa sa ministry, paulit-ulit na lang. Emptiness. Yung ba parang walang bago. Parang walang fulfillment. And lack. Bagamat ngayon, nung ako'y naging Kristiyano, may mga pagkakataon nararanasan ko pa rin yan. Pero kasi tayo, alam na natin yung paraan how to turn water into wine. Pero lalo nung nasa sanlibutan ako, sabi ko nga matalino naman. Maraming taong umaasa na kaya mo. Pero ako, within myself, ito paulit-ulit na yung kwento ko. Wala yung talino, wala yung pera. Naranasan ko lahat magkaroon ng talino, pera, kaibigang marami. Pero alam nyo, pag mag-isa ako noon, nung wala ko sa Panginoon, wala. I still feel empty. Lacking. Plain, common, dry. Sa panahon natin ngayon, maraming ganyan, maraming taong dumaranas ng spiritual dryness. Maraming emotionally empty. Kaya nga, di ba? Nakakalungkot. Pag may nababalitaan tayo na ito napakaseryosong usapin ng suicide. Kaya sana mga kapatid, maging tayo, maging pag-asa tayo ng ating kapwa. Kailangan tayo ng mga tao. Kasi there are so many people who are experiencing emotional emptiness and psychological emptiness. Na ito po mga kapatid, hindi ito usapin lang ng mahina ka ba, malakas ka ba. No. Ito ay isupin kung paano tayo pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating kapwa. Umunawa, maging kaibigan, maging karamay. At marami din na nagkakaroon ng mga struggle sa relationship. Parang sa pagkakaibigan, parang ako na lang lagi yung hindi paborito. Parang wala nang spark yung relationship namin ng asawa ko. Parang matabang na. Di ba ganun yung tubig? Matabang. But this miracle of Jesus gives us a very defining truth. Kung isa ka or isa kayo sa dumaranas ng spiritual dryness, emotional emptiness, and relationship struggle with your wife, with your sons and daughters, with your siblings, with your family members, with your friends, sa trabaho, Jesus is telling you right now, that emptiness, that dryness, that lacking and plainness is not the end. Hindi pa iyan ang huli. Yung mag-asawa, bagamat hindi sinabi sa kwento pero naniniwala ako, na kahit iyon ay nakangiti at maaaring sumasayaw or nagse-celebrate, pero at the back of their mind, paubos na yung alak. Ano ang mangyayari sa atin after nito? Katapusan na ba ng masasaya nating oras? Katapusan na ba ng pagdiriwang natin? Katapusan na ba ng maganda nating pangalan? Kaya nga, di ba, nag-alala na si Mary? Di ba? Nag-alala na si Maria, alam niyang mapapahiya yung mag-asawa. Pag-uusapan to, habang buhay itong lalaitin ng lipo.
lipunan na nagpakasal pero hindi handa. Nag-imbi-imbita pero wala palang ipakakain na sapat na alak at pagkain. Kaya lumapit na si Maria Buti na lang kilala ni Maria yung kanyang anak. Hindi ito simpleng tao lang. Ito ay anak ng Diyos. Buong-buo tiwala ni Maria na kaya ng kanyang anak. Kaya nga lumapit siya, pero ang sabi ni Jesus, ipaubayan niyo po sa akin ito. Hindi pa ito ang aking panahon. Pero hindi po nawala ng pag-asa si Maria. Bagamat hindi siya nag-insist, alam niyo kung ba't hindi nag-insist si Maria? He recognized the lordship of Jesus. Nagtiwala siya sa kalooban ng kanyang anak, na bagamat, oo, hindi pa ito ang tamang panahon, pero naniniwala ako, anak, mahal mo sila. Naniniwala ako, anak, importante sa iyo ang mga taong ito. Naniniwala ako, anak, na hindi mo hahayaang mapahiya at matapos ang masayang selebrasyong ito at ang bagong buhay na bubuin ng mag-asawang ito dahil lamang sa isang kahihiyan, wala ng tubig. Hopeless na po ito. Hopeless situation na to. Kaya nga, si Maria nagawa ng paraan. Pero, kung kagaya ng mag-asawa, nandun ka na rin sa hopeless situation, listen to this. Water is not the end. Your life may feel water-like now. Maaaring yung buhay mo ngayon, you feel plain, simple, unnoticed. Pero magtiwala kang sa kamay ng Panginoong Yesus. At the right time, you will become a testimony of His glory. Believe that the plainness, that the water that you are encountering right now sa relasyon mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, yung pakiramdam mo na para kang walang growth sa trabaho, sa ministry, sa anumang bagay na pinopursue mong endeavor, believe that Jesus can turn water into wine. Hindi ganun kabilis yun, Brother Alex. It takes time. Iyon na nga It takes time. Pero di ba, Jesus is the Lord of time. He can do miracle in a moment. Kahit ang kailangan nitong panahon ay mahaba. Sabi nga natin, He is not just supernatural. His miracle can even counter natural. At pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yung buhay mo na yan, at yung pag-asa mo na yan, Jesus didn't just restore the wine. Mga kapatid, pwede namang padamihin na lang, di ba, paubos na yung alak. So yung mga sisidlan ng alak, punuin dagdagan na lang ulit natin, no? Talagang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ng tubig. Mahalaga na may tubig. Kasi yung wine, hindi naman masarap yun Di ba? Hindi niya ni-restore yung wine. Parang sa buhay natin, hindi niya ginagaya lang yung mga nangyayari sa ibang tao sa buhay mo. Your life is not a copy-paste of someone else's life. Amen? Ang bawat buhay natin, kagaya nung bawat sisidlang banga, bawat isang banga na may lamang tubig, bawat isang iyon, He turned it into wine. He made it better than the first. Kaya wag na wag tayong magko-compare ng buhay natin sa iba. That's how the power of Jesus is. He can make your life better than the others. I mean, should I say, than the first wine. Lord, ando na nawala pa. Maniwala ka.
ibibigay ko higit pa sa kaya mong isipin at hiningin. Jesus doesn't just restore your life. He makes it better than before. Di ba, minsan kasi ang tanong natin, bakit parang nung nakilala ko sa Panginoon, parang mas dumami pa yung aking pagsubok. Magtiis ka lang ng konti. Hindi pa huli ang lahat. Hindi sa tubig matatapos ang selebrasyon. Amen! He can turn your water into wine. Amen! Jesus can make your life better than before. Amen! Palakpakan nga natin. Mga kapatid, always remember that Jesus does not want you to live a tasteless, colorless, dry spiritual life. Kung may ganyang kang pakiramdam ngayon, hindi pa yan ang huli sa buhay mo. Believe in His power, believe in His ability, and His miraculous hand. He wants to turn your ordinary water into a celebration wine. Kaya mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Gayahin mo yung ginawa ni Maria. Makinig ka sa aral na itinuro ni Maria. Kaya naranasan nung kasalan ang himala ng Panginoon because they follow what Mary taught them. Kaya eto po, sa oras na ito, if we really want to experience the miraculous power of Jesus turning water into wine, naghahanap ka ngayon ng himala kasi parang ang tabang-tabang ng buhay mo, ng relasyon mo, ng mga achievement mo. Ito ngayon ang turo ni Maria. How are we going to respond to Jesus for us to experience His miracle? Ano sabi sa John 2, verse 2? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyasa din sa kasalan. Naubos ang alak at sinabi sa kanyang anak, wala na silang alak. Sabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa aking ginang. At ano sabi sa verse 5? Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod at sinasabi din sa atin ngayon ng salita ng Diyos, if we want to experience the Lordship of Jesus over time and the miraculous power of Jesus to turn our dryness into a fruitful and productive life. From an ordinary water to a celebration wine, ito ang turo sa atin ni Mary. Gawin ninyo. Do everything what my son says. Gawin ninyo ang anumang sabihin ni Jesus sa inyo. Ano ibig sabihin ng gawin ninyo? Alam niyo mga kapatid, Mary recognized Jesus as the only true source. Yan yung unang dapat nating matutunan sa ginawa ni Maria. Nung nawawala ng alak, she did not blame anyone. Itong katiwala, hindi man lang natansya, ganito karami yung bisita. Hindi siya nagreklamo. He did not panic. Hindi siya, ano gagawin natin? Hindi niya inabala yung kasiyahan ng mag-asawang kinakasal. Lumapit siya sa kanyang anak. She knows where to go when there is running out of wine. Sana ganun din tayo, kagaya ni Mary. Pag parang paubos na at patabang na. Di ba? Kaya yung mga mag-asawa dyan, mga lalaki, pag tumatabang, sa Panginoon ka tumakbo. Huwag sa ibang babae. Pag tumatabang yung asawa mo, sa Panginoon ka tumakbo. Huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik kung saan ang mga patay sinding ilaw. Or do not call the caterers or neighbors naghanap na makapagbibigay ng aliw, ng saya. Diba? Yung bang parang may konti lang struggle sa ministry, naghanap na ng ibang kasiyahan sa mundo.
nakaralas lang ng konting pagsubok sa pamilya, naghanap na ng ibang masayang pamilya. Gayahin natin si Mary. She didn't blame anyone. She didn't panic. And she did even not call caterers or the neighbors. Hindi niya ginulo yung selebrasyon. Hindi niya sinira yung buhay ng ibang tao at yung kasiyahan ng ibang tao. She knows where to go. She went straight to His Son, Jesus. Kilala niya yun eh. Di ba? Nung buntis siya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nasa sinapupunan pa lang ni Maria ang kanyang anak. She knew that this is not just a simple child or a simple son. This Jesus is not just a human being. This Jesus is the only true source of life and miracle. Kayahin natin si Maria. She trusted and believed in His Son, Jesus. Amen. Hindi lang yan ang tinuro ni Maria. Ipinagdiinan pa niya. Anong sabi niya? Number 1, sabi niya doon sa mga alagad, gawin ninyo lahat ng ipagagawa niya sa inyo. Sundin niyo lahat ng iuutos ng aking anak. Bring your emptiness to Jesus. Yan ang turo sa atin ni Maria. Hindi sa inyong lakas, hindi sa tao, hindi sa mundo, no? Hindi nyo hanapin sa pera, kapangyarihan, sa tao, sa kasikatan, no? Not even in social media. Huwag kayo dyan humanap ng atensyon. Pag kinakapos kayo ng atensyon sa inyong pamilya. Huwag nyo gugulin at ubusin ang buhay nyo sa trabaho. Kung naghahanap kayo ng halaga. Dalin ninyo sa Panginoon yung emptiness na yan. Dalin ninyo sa Panginoong Yesus yung water feeling na yan. He can turn that emptiness into wine. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi yan kayang gawin ng sarili nating lakas. Hindi yan kayang gawin ng sino mang tao. Hindi yan kayang gawin ng mundong ito. Hindi yan kayang ibigay ng social media. The attention that you are looking for. The importance. The blessing that you are needing right now. Only Jesus can provide. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yan ang unang aral ni Maria. Bring your emptiness to Jesus, the true and only source of life and miracle. Pangalawa, magtiwala tayo sa Panginoon. Trust Jesus even when we cannot see the answer yet. Susundin namin yung anak. Makapagbibigay pa ng alak yun. Bisita lang yun. Hindi nga yun marunong atang maggumawa ng alak eh. Wala nga kaatang kilalang mag-aalak yan eh. Mary did not know how Jesus would fix it. Kahit si Maria, hindi rin niya alam paano. Pero may isa siyang alam eh. Hindi niya alam paano, maghahakot ba si Jesus? Tuutusan ba niya yung mga alagad niya? 12 sila eh. Pero may isang alam si Mary. And she knows rather, that His Son Jesus is the answer, is the Savior, is the miracle worker.
Because this Jesus that she bore is not a simple human being. This Jesus is the Son of the living God. He is the answer. Siya po ang sagot. Mga kapatid, ganun din dapat ang attitude natin. As we trust Jesus, hindi naman niya sinabing dapat nauunawaan mo kung paano ko gagawin. Sapat na na alam mo ako ang tagapagligtas. Sapat na na alam mo ako ang sagot. Sapat na na alam mo na kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Yan yung isang bagay sa maraming hindi alam ni Maria. He knows one thing. She knows one thing. That Jesus is the answer. And tiwala siya. Kaya sabi niya, gawin niyo everything that my son will say. And 3, hindi lang tayo magtitiwala. We will obey Jesus even when his instruction do not make sense. Paano mangyayari? Ha? Tubig? Tubig! Lord, yung sinar po naming wine, 20 years po ginawa yun. Kasi ko pinagsasalok, ano magtitimpla tayo? Grape juice? May dala ka bang tang? Diba? Magtitimpla ba tayo? O tubig na lang ang ihahain natin? Total, lasing naman na yung mga tao. Hindi na nila mararamdaman yung tabang. Ganun ba? Pero, sumunod pa rin sila. Tapos inutusan, dalhin mo yung tubig, sige, sumalo ka. Sinunod pa rin. So let us obey the Lord. If we truly trust Him, let us trust Him even when His instruction do not make sense. Though it made no sense, yet it produced a miracle. Kasi mga kapatid, ito yung katotohanan. Miracles come not from understanding, but from trusting and obeying. You trust Jesus, then obey Him. Ako, di ko alam. Di ko alam kung paano makakatapos ng pag-aaral. Kasi sabi ni Lord, maglingkod ka. Yun ang mensahe sa akin. Yung journey ko in my 5 years of pag-aaral, maglingkod ka. Yun lang ang tugon ni Lord sa akin. Gusto mo makatapos ng pag-aaral? Maglingkod ka. Alam niyo po ba, maraming pagkakataon sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ito realidad to. Minsan sabi ko sa inyo, nagre-review ko, o kaya iidlip ako saglit para gigising ako ng mga madaling araw para mag-review. Tapos habang natutulog ka, gigising ka ni Brother Tony, alas 12, alas 11. Magkape tayo, Alex. Minsan, sa utak ko lang, sure, may exam pa ako bukas, magre-review ako mamaya alas 2, pero magpupuyat kami ni Brother Tony. Minsan naman, maaga, kailangan ko kasi gagawa ka ng plate at the same time may exam ka. Minsan nagkukwentuhan kami, okay pa, alas 6, alas 7, alas 8. Diyos ko, alas 10 na, nagkukwentuhan pa kami. At the back of my mind, Lord, ano? Gagawa pa po ako ng plate. Gagawa pa po ako, re-review pa po ako. May mga ganun akong struggle. Parang ito ba talaga? Pero hindi eh. Sumunod ako. I surrender everything. I trust the Lord. Kung paano sa paglilingkod ko makakatapos ako. Alam niyo po ba kung paano nangyari? Hindi ko rin alam. Pero nakatapos po si Brother Alex. Naging licensed engineer pa. May bonus pa. Dalubhasan tubero. Pero hindi po ako marunong gumawa ng tubo. May plus points pa. Pinupad pa ng Diyos. Sagad-sagad yung pangarap ko.
licensed teacher pa. Paano? Hindi ko alam. Meron akong alam. Yun yung tinuro ni Maria. Si Jesus ang sagot. Anong ginawa ng Brother Alex? Sumunod. Sabi niya maglingkod ako habang nag-aaral eh. Eh di naglingkod ako. Diba? Eh sabi niya eh. Inassign ako ni Brother Tony sa San Marcos. May klase ako ng alas 5 ng Friday. Friday yung San Marcos. Eh sabi maglingkod. O sige po Lord, maglilingkod. Kinausap ko si Dean. Dean, pwede po bang lumipat ako ng klase kasi hindi po ako pwedeng pumasok ng klase natin. Sabi niya, hindi pwede. So ako, I decided, sige, magdadrop ako sa course. Didadrop ko yung still design na yan, kahit still design yan. Kasi hindi pwede. San Marcos ako ng Friday eh. Alam nyo, kinabukasan, gumawa ng himalahan Diyos. Pumayag si Dean. Nagte-take ako ng still design sa ibang klase. Kahit di ko makakilala. Kasi sabi niya maglingkod ako eh. Di ba, naalala ko kami ni Brother Bam, second year college. Ba naman yung PE namin na volleyball, Sunday, 9 o'clock, hindi pwede yan. Fellowship yun. Sabi ni Lord, maglingkod daw kami. Sabi ko, Brother Bam, gagawin natin. Kinuusap namin, nakarating kami, alam nyo saan? Hanggang sa dean ng PE. Yung recreation at college doon. Ay, pumayag. Hindi daw. So, we decided, drop na lang yung course. Pero gumawa na naman ang paraan ng Diyos. Sumabay kami ng PE kay Sister Marge. Pumayag naman yung sir namin sa volleyball. Diba? Kahit kami lang mga bago, di namin kilala yung mga klase namin. Sige, laro. Ako taga-score lang. Sabi ni Lord sundin natin. Mga kapatid, minsan hindi mo alam paano. Sunod tayo. Because kung meron man tayong hindi nauunawaan ng sigurado, isa ang alam natin. Jesus is the answer. Jesus is the Savior. Jesus is all we need. Because Jesus can do all kinds of miracles for our lives. Para gamitin ang buhay natin, ang buhay na to. Amen. Kaya sana mga kapatid, inatutunan tayo sa himala ng kasalan sa Cana. Trust His timing. Trust His will and instruction in your lives. Even if it seems nonsense and unpredictable, unfathomable, still believe, still trust Jesus. Because He is the Lord of time. He is the Lord of Lords. He is the Son of God. He can turn every water that we experience in life, in career, in relationship, in our personal endeavors, into a celebration full of wine in His perfect time. Amen. Sana, sama-sama natin salubungin at magtungo sa Panginoon kagaya ni Maria. Sundin natin lahat ng ipagkagawa niya sa atin. Through that obedience and trust, He can do miracles in our lives. Amen. And pagpalain po tayo. We're family that loves one another. We're family that cares
sir,